hanggang sinasabi niya Yeah. po na yung tinapay, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Alam mo nga, yan na, yung, pati yung Panginoon, yung sumasabay siya sa serye-serye, no? Opo. At teleserye. Opo. Alam mo, meron nga yung hit ngayon sa GMA 7. Kalye serye. Ito naman ay Misa serye. Opo. Si Bishop Bacani po, one time, meron naman siyang tinatawag. Sabi niya, Theo serye. Theo serye. Opo, Theo serye. Ito naman ay Eucharistia serye. Opo, hanggang maunawaan natin sa serye-serye na yan, na tuloy-tuloy hanggang ma-internalize nga po natin yung pagtanggap natin sa turo ng Panginoon, sa turo niya, yung tinatawag na tinapay ng buhay, sa turo niya natanggapin natin sa tinatawag na banal na Eucharistia. Opo. At ito nga, brother, ay itong chapter na ito ngayon ay pinagdi-decide tayo ng Panginoon. Mm-hmm. Kailangan gumawa ka ng desisyon ngayon. Tatanggapin mo ba ako? Pipiliin mo ba ako? Mananatili ka ba sa akin o hindi? Yan. Para pong dito na magsasara na yung chapter after niya pong nag-discuss tungkol dun sa tinapay ng buhay, kung ano ba ito, yung inuutos niya, kanin ninyo at tanggapin. So magsasara na po ngayon. Kaya dito magde-decide ka, didesisyon ka ba na susunod ka sa Panginoon o hindi? Opo, no? Kaya ngayon, babalik muna tayo sa sa control. Wow. So, at wag po kayong alis, makikinig po tayo at sana yung patugtugin nga kung nakuha yung I have decided to follow Jesus. Follow Jesus. So, wag po kayong alis, magbabalik po ang programang Manalig Ka. Sasamahan kita saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo,
kita. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, Katolikong nagbabahay-bahay, si Father Bong Romano po. At ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano, ang kasama ni Father. So brother, yung sinasabi ko ngayon, dinudugtog ko ngayon, Katolikong nagbabahay-bahay. Opo. Kasi isang tinatawag na bagong pamamaraan natin ngayon bilang Catholic. Opo. Yung evangelization, yung sabi nga ng Santo Papa, be creative ngayon sa pamaraan with new zeal, mga ganyan. Opo. So kaya ginagawa natin ito at tunghayan po ninyo kami sa Facebook. May Facebook account natin. Ano yung Facebook natin? Ano Ay, ba? hanapin lang po nila, search lang po nila, Katolikong nagbabahay-bahay. O yung sa personal account ko po, i-search lang din po ay Bong Romano. Ayan. So makikita So, nyo po yung opo. mga activities natin doon. Opo, at ito gusto po namin maka-inspire para sana tayo ay magkaroon din po ng pamamaraan na ganito. Napakaganda kasi brother, very personal yung approach, yung hinahos-tos natin sila. Amen. At enjoy, ano? Opo, masayang masaya. Masayang masaya. I-greet mo yung mga binahay-bahay nga ninyo nung last Friday. Nung last Friday po, kami po ay nandun sa Sitio Pugon ng Barangay Linglingay. So sila Father yung pong nasa bundok, parang mataas na lugar. Yung kanila, sabi ko nga para itong Little Baguio. Na-miss namin yun, brother, kasi nga nasa Baguio kami for our annual formation. Nasa Baguio. Kami naman po nasa Little Baguio. At nasa Baguio kami, nasa Baguio na nga kami, binagyo pa kami. Opo, kahit umuulan noon, tuloy-tuloy pa rin yung po. house toss ninyo. Opo. Wow, congratulations po yung mga misyonero, misyonera ng parokya ng San Sebastian. At ito ay ginagawa natin para kay Jesus. Opo. At ito nga po, pupunta na tayo sa gospel. Dito po sa ating ebanghelyo ngayon ay talagang kino-confront na tayo ng Panginoon, tinatanong na niya tayo kasi napansin niya yung pagpapalinaw niya, pagpapahayag tungkol sa kanyang sarili as bread of life. Naramdaman niya, nakita niya na marami yung hindi naniniwala sa kanya. At marami yung umaalis. Opo. So, umaalis na sila. So, ngayon, isang tanong din niya sa kanyang mga alagad. Natandaan mo ba yung tanong niya sa mga alagad? Opo, na parang tinanong din po niya, sabi po niya dito, ibig din ba ninyong umalis? Oo. Ibig din ba ninyong umalis? Kasi yung mga iba, hindi kami... Talaga pong umalis na. Umalis na talaga sa kanila. Ngayon, tinuro niya yung kanyang mga alagad, mag-decide din sila. Opo. Ano yung sinagot ng mga alagad? Sabi po, particularly po si Simon Pedro, ang sinagot niya the po. leader of the group. Ayan. Okay. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, yun. So, napakahalaga po yun. Yung sabi niya, Panginoon, yung kanino pa kami pupunta? Napakatalinong sagot, ano? Parang sa kanya, dahil tinanggap niya si Jesus, nananalig siya kay Jesus. Sabi niya, kanino pa po kami pupunta? Ikaw yung makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Biro mo po yun, di ba? Ako siguro, baka napaganda nga na pag-usapan natin yon. Yung napakasabi ko nga po, napakagandang sagot. Ano pa nga ba yung hahanapin mo sa buhay na ito? Ano pa yung pinakamahalaga? Hindi ba ang pinakamahalaga naman, brother, ay yung matamo mo yung buhay na walang hanggan? Opo, amen. Oo, kasi alimbawa, ang daming ino-offer ng mundo. Opo. Pero yung bang mga ino-offer na yan, ay idadala ka ba sa buhay na walang hanggan?
Parang ito, Father, yung ino-offer ng mundo, yung temporary din po, ano? Temporary, Oo, yeah. lahat may limit, lahat may katapusan. Yan. Pero itong ino-offer ng Panginoon, ibang-iba po, buhay na walang hanggan. At yung ino-offer ng Panginoon na yan, habang ini-enjoy mo din dito sa buhay dito, nag-enjoy ka rin. Opo. At pag ikukumpara mo yung enjoyment na binibigay ng mundo, mas malalim na saya. Opo. Yung naibibigay ng Panginoon kahit mabubuhay ko. Kaya hindi lang usapin yan na brother na makakamit mo yan yung kaligayahan ng buhay na walang hanggan yan na afterlife. Ngayon ay pwede mo nang tamasahin yan. Napakaganda po nun. Oo. Kaya lang yung susi, huwag kang hihiwalay kay Jesus. At Opo. ito nga yung kanya, di ba? O sige, anong pipiliin nyo ngayon? Pipiliin nyo ba yung pinili ng mga iba na umalis? O pipiliin ninyo ako? Yan, napakaganda po talagang tanong. Yung tanong. At sabi nila, Panginoon, yung parang, meron pa ba kaming pupuntahan na iba? Opo. Parang gano'n. Kung sabi siguro nila, kung nag-iisip ka, kung matalino ka, kung naghanap ka talaga ng kahulugan ng buhay, meron pa bang pupuntahan na iba? At parang dito, Father, yung sagot po ni Simon Pedro, parang kilalang-kilala niya na talaga si Jesus. Ito na talaga, yung fulfillment. Oo, parang ito, kilala na po namin kayo eh. So, bakit pa naman po kami pipili pa ng iba? Kayo na nga po, kompleto na. Wala na kaming hahanapin. Alam mo, gusto ko lang balikan yung kwento nga ng isang youth when they attended the World Youth Day sa... Kailan ba yung recent na World Youth Day with Benedict? Sa Madrid? Madrid. Madrid yun, ano? Opo. Yun. Mayroon daw siyang yung nung nag-homily siya doon, nagsalita siya. Sabi daw niya, yung mga kabataan ngayon, sabi niya, hinahanap nila yung kahulugan ng buhay. Hinahanap nila yung tunay na meaning ng buhay. Hinahanap nila yung fulfillment. Kaya lang, yung akala nila makikita nila yung fulfillment na yan sa mga ino-offer ng mundo. Karamihan po. Tandaan ninyo, sabi daw ng Holy Father, yung hinahanap nyo yan ay merong mukha at merong pangalan. At tignan nyo, sabi daw niya sa cross, yan yung mukha at yung pangalan niya ay Jesus. So, ino-offer ko ito sa inyo. Parang yun yung hamon niya sa kanya. Napakaganda pong hamon din ng Pope, Yeah. Kaya yung mga kabataan, one time naman narinig ko si Cardinal Tagle, sabi niya yung reflection niya. Kaya tignan niyo kung minsan, di ba, yung mga kabataan, sabi niya, yung pag nagsasayaw sila, yung lumulundag-lundag na parang may inaabot sila na ganyan, gustong abutin, sabing gano'n, hindi rin nila maabot. Yun yung mga longing na meron tayong hinahanap sa buhay. At itong gospel ngayong linggo na ito ay itinuturo sa atin na wag na tayong maghanap ng iba, kundi yung napakahalaga dito, yung magde-decide ka na ang choice mo talaga ay si Jesus. Opo. So, kung sabi nga po yan nga po, di ba, pinag-uusapan po natin na andyan na sa harapan mo, Father. Andyan na. So, ngayon po, pipili ka na lang kung siya na talagang pipiliin mo o hahanap ka pa ba ng iba. Desisyon yan eh. Opo. Desisyon yan, nandyan na, given na. Ngayon, tatanggapin mo ba siya o hindi? Yan yung napakahalaga niyan. At alam mo, brother, sa totoo lang naman, one time narinig ko yung si Bishop, sabi niya, kasi kung minsan, hindi pa talaga tayo nagde-decide na yung prioridad natin o yung choice natin ay si Jesus. Madalas nga po siguro. Yun muna yung mauna, sabi niya, kahit nagpapari ka, kahit pari ka na, talaga pang yun na yung option mo na tinanggap mo na siya. At yun yung napakahalaga ngayon. Kaya nga,
Alam mo yung sa darating na Huwebes, si Bishop ay magbibigay ng spiritual talk sa mga lay ministers natin. Wow, sa San Sebastian. Hindi siya pupunta doon, kundi tayo yung pupunta doon sa Bishop's Chapel. Oh, opo. At mga 8 to 9 ng gabi, sabi ko kay Bishop, magdala naman lang po kami ng emong tsaka wag kang maganda. Sabi ko, Opo. baka mawalan pagkain mo. At sabi niya, ano bang talk? Sabi niya gano'n. Sabi ko, Bishop, gusto ko lang po na yung pagiging bishop mo, yung may pakilala mo yung karanasan mo tungkol kay Jesus. It's all about Jesus. Mm-mm. Kasi sabi ko, hindi ba yung time ni Jesus, merong period na tinatawag na pagtuturo niya yung makilala siya. Opo. Yung period talaga na makilala siya. Kaya nga tama yung sinasabi mo kanina, brother, na naipahayag ni Pedro na gano'n kasi kakilala na niya si Jesus. Kaya hindi na sila umalis. At tayo na mga workers, mga pare, mga lay ministers, ito muna dapat napakahalaga. Kaya sabi ko nga sa mga lay ministers kanina, mag-focus muna talaga tayo kay Jesus. And after that, sabi ko, nakipag-schedule na rin ako kay Father Peter. Susunod naman na buwan, pupunta ulit tayo sa katedral. Ganoon lang, ipapakilala niya sa atin kung gaano niya naranasan si Jesus. Dadagdagan niya in the Eucharist, mga ganyan. Wow. Naalala ko, Father, yung formation program namin sa seminaryo. Yeah. Yung pong unang-una talaga muna ay pinapakilala pag pre-college ka, yung program To Know Jesus, sabi Ayun, po nila. Tapos pagdating mo ng college, To Love Jesus. Ayun. Tapos ngayon, kilala mo na, marunong ka siyang magmahal. Ngayon naman po, To Serve Jesus, Serving yung panghuli Jesus, sa theology. Yung po yung napaka-simple trust. Alam mo, napakahalaga nga yung foundation na yun yung To Know Jesus. Kasi serve tayo ng serve. Kung minsan, parang social worker lang tayo na walang mission. Opo. Kaya dapat bumalik palagi doon sa pinaka-source kay Jesus. Mm-mm. Kaya yon, kaya sabi ko nga, tapos susunod na ba naman, sabi ko si Father James, yung pari naman ng Bantog. At sabi niya, ano yung subject matter na ibibigay? Christology. Wow. At Christology. yun nga, yung napakaganda nga yun, brother, para talaga na ang focus muna talaga natin ay yung makilala si Jesus. Kasi yun ang nagiging problema dyan Pag naglilingkod ka na hindi mo kakilala talaga si Jesus, bago minsan yung paglilingkod mo ay hindi naman kalooban ni Jesus talaga. Kalooban mo lang. Kalooban mo lang. Kaya nga natatandaan ko, nung bago niya isugo sila Peter, no, yung 3 beses na pagtanong niya kay Pedro, yung do you love me? Opo. Natatandaan mo yon? Pagkatapos ng resurrection, Father, yun, di ba? Bago ascension, Bago po yata yung mga ascension. event na yon. No, nung sinigurado niya muna si Pedro kung, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Tapos, pakainin mo ang aking mga tupa. Di ba? Mga ganun, Opo. no? Parang sinasabi niya na, pag hindi mo ako mahal, huwag mong pakainin yung mga tupa, baka lasunin mo pa. Tama nga naman po. Kaya napakahalaga yon na yun ang pundasyon muna, yung knowing Jesus, loving Jesus, and yon bago mo siya serve Jesus. Opo. Alam mo, kanina pinag-uusapan natin, brother, bakit kaya napakahirap na tanggapin si Jesus? Napakahirap na tanggapin si Jesus. Talaga pong mahirap. Pag lalo na, Father, pag unang-una, no, yung pong mga, halimbawa po yung mga turo ni Jesus. Kumbaga minsan kung practical, parang hindi practical yung mga turo niya. Minsan yung, kumbaga sa tips, hindi practical tips yung mga itinuro niya. Kung yung advantage po ng sarili ang titignan mo, talaga pong wala. Hindi mauuna yung sarili po lagi sa kanya Ibang-iba po yung
turo niya. Kaya po siguro mahirap sundan si Jesus. Alam mo, ako nakikita ko na napakahirap yung turo niya kasi pag tinumpad mo yon, yung katumbas ay napakalaking reward, yung buhay na walang hanggan. Sa bagay po. Kaya mahirap. Kasi ang katumbas ay napaka-precious, napakahalaga. Kung madali, yung gagawin mo, easy lang, baka yung reward mo ay maliit lang din. Parang sa Father, parang sa negosyo, pag malaki ang itinaya mo, ay malaki ang aanihin. Malaki ang aanihin. So kaya napakahirap. And at the same time, yung hirap tayong sumunod sa Kanya kasi nga hindi nga madadali yung mautos niya, di ba? Opo, mahirap talaga. Very challenging. At of course, tayo na mga tao, gusto natin yung madali. Yung komportable tayo. So, yun po, itutuloy po natin ang pagninilay natin ito na nga po, so napakahalaga, nag-focus po tayo ng hamon pala dito ay yung pagpili kay Jesus, tapos kakibat ng pagpili kay Jesus, bago mo naman siya piliin talaga, yung sana makilala mo siya ng lubusan, yung kakilala mo na siya. At ito po yung pinagninilayan natin. Paano natin makikilala si Jesus at paano nga po natin susundin yung kanyang mga utos na napakahirap. Kaya minamahal na mga kapatid, wag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig Ka. So loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocanong nagbabahay-bahay, si Father Bong Romano po. At ang seminaristang Kapampangang nagbabahay-bahay din, Brother Raniel Soriano. Yes, brother. At kanina nga ay tinatalakay natin, nandun tayo sa bakit napakahirap talaga na masundan yung utos ng ating Panginoon. Pero alam mo, brother, nakikita ko yung utos nga niya dito, di ba? Yung napagnilayan natin, yung mga early Christians, ng tinuturo ng ating Panginoon, yung pagtanggap sa kanyang katawan, ay yung pagtanggap mo sa tinatawag na banal na Eucharistia. Opo. Oo. At ito nga, alam mo yung iba, sabi naman nila ay napakadali naman yon, yung mga ritual na pagtanggap. So wala naman pong requirement. Ang requirement lang, basta nandun ka. At yung nga, palagi kong, kaya lang sabi ko, alam nyo, kung minsan kahit yung banal na misa, nahihirapan tayo. Lalo na nagbigay ako ng catechism during the Eucharistic Congress. Sabi ko, tingnan nyo ha, sabi ko ganon. Yung Panginoon ay, yung ating simbahan, inuobliga lang naman tayo na magsimba ay 4 na beses sa loob ng isang taon. 4 na beses? Ano po yung 4 na beses? 4 lang. Una ay January 1st. Ano yung January 1st? Solemnity of Mary, Mother of God. And then, yung December 8. Immaculate Conception. Okay, and then December 25. Christmas Day. Oh. And then, yung ika-4, lahat ng Linggo. So, pero minsan doon nga, brother, ay sumasablay na tayo na sa ritual pa rin. Opo. Yun lang yung pagtanggap sa kanya, yung pag-attend ng Holy Mass every Sunday, hindi pa natin ma-perfect talaga. At yun nga, kung minsan naman yung mga ibang pananaw na madali yun, yung pagtanggap sa kanya, yung as a sacrament. Opo. Yun nga, sa banal na misa. Kasi yung mahirap, dahil may inaasahan na kapag tinanggap mo siya sa tinatawag na Holy Eucharist, hindi lang hanggang doon. Ano yung inaasahan sa'yo, brother, lalo na kapag ikaw ay araw-araw na nagsisimba. Sabi nga po natin ng mga nakaraang pag-ninilay natin, kapag tinatanggap mo si Kristo, ay dapat nagiging kaugali mo si Kristo. Ayun, so kung ano yung tinanggap mo dun sa banal na Eucharistia, ay dapat nakikita po sa iyong pamumuhay. Ugali ni Kristo, dapat ay nagiging ugali mo na rin. So yun po yung challenge na isabuhay kung ano po yung natututunan natin doon sa Eucharistia. At sabi nga, Father, sabi niyo po kanina, at pinatututuhanan naman po natin, yun po ang mas mahirap na part. Ayun, yung tinatawag na mag-witness, Opo. yung to witness, yung tinatanggap mo. Kasi nga, yung sabi nga nila, kung sino o ano daw yung kinakain mo, ay nagiging ganun ka. Opo. Kinakain mo yung Panginoon, di ba? Tinatanggap mo siya. Kaya nga, alam mo, yung sabi nga, pag nag-homily ako, sabi ko, kaya kayo po nagsisimba ng araw-araw. Mas inaasahan sa inyo na nagiging mas mabait kayo, matino, banal. Amen. Amen. Kaya yung isa, sabi niya, brother, ganun po bang hirap naman? Di wag na lang pa magsisimba araw-araw pala. Paglinggo na lang po siya, at least. Kasi nga, mas kukunti yung inaasahan sa kanya na magpapakabait. So yun po. At of course, yung mga utos nga po ng Panginoon, kasi yung pagtanggap sa kanya sa banal na Eucharistia ay pagtanggap sa kanya ng buo, kung ano yung utos niya. At yung brother, doon tayo nahihirapan. Yung halimbawa to, sacrifice for Him, yung mga ganon. Yun na nga, sa ritual pa lang makita mo, halimbawa, kung umaambon kanina, brother, marami na namang hindi nagsimba. Malamang po. Tapos kung minsan nga, yung nakakatawa, ay kinakanta natin yung lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin ka tuwing araw ng linggo. Upang purihin ka. Kumakanta, no? Habang naggagayak na magsimba, biglang umulan.
Ay, wala na. Sabi niya, magsisimba sana ako umulan naman. Parang conditional pa rin po. Naalala ko, Father, dyan po sa ritual, pinag-uusapan po natin yung pagtanggap at pakilala kay Jesus. Mukha pong marami po sa atin, hindi pa po natin alam at kilala yung tinatanggap natin. Ayun, no? Halimbawa po, Father, sa pagdalo na lang po ng misa, para po minsan, Father, nagiging sine. Kumbaga, kung ano ang inabutan mo, pag may kasunod pang misa, ay ganun po ang gagawin mo. Aabangan mo na lang kung saan naputol. One time naman, last Sunday po, sa San Sebastian po, may lumapit po na isang matanda sa amin. Na late na daw po siya sa communion. Hindi na po siya nag-communion. At humihingi po ng communion after po ng misa. So parang talagang doon pa lang po sa mismong ritual, hindi na po natin kilala at gaano kabanal yung ating tinatanggap na parang lang bang humingi ka lang po ng candy na hindi ka naabutan doon, naabutan ng pagkain, hihingi ka doon sa likuran. Kaya nga, ang daming mga ngayon, brother, yung mga tinatawag na mga seminar about the Holy Eucharist. Kasi nga, inihanda natin itong bansang Pilipinas sa darating na January. Yes po. Yung International Eucharistic Congress. Alam mo, nangyari na pala sa Pilipinas nun yan, noong 1937. Wow, hindi pa po tayo buhay. Wala pa. Wala pa tayo nun. At ito nga, maulit na naman po. At alam mo yung nakakatuwa, si Holy Father, di ba? Si Holy Father, ini-invite. Si Pope Francis po uli. Hindi ba tinanggihan na niya, pero biro mo may appeal na we should pray for him, na sana magbago yung isip para mag-attend siya ng International Eucharistic Congress. Pero alam mo, yung dahilan daw niya kung bakit hindi siya mag-attend, kasi sabi niya, ang titignan dito is about the Holy Eucharist. Si Jesus, ayoko yung ma-focus yung attention ay sa akin. Maganda rin naman po yung Totoo punto naman, niya. diba? Opo. At ito, yung kuminsan, siyempre, yung mga fans niya, di ba? Baka... Baka po nagbe-benediction, nagpo-procession ng Blessed Sacrament, picture. Yung mga conferences na i-assign na gano'n, baka hindi na pupunta. Ang hanapin na lang saan ba ngayon susunod na pupunta yung... Saan ba yung Santo motorcade Papa ng Pope? Sabi nila, magpapa-selfie. Kaya yung napagaling nga din ng Pope, yung Holy Father, sabi niya, so hindi ako pupunta kasi nga yung kinakabahan siya, baka ma-focus sa kanya yung pagdiriwang. Gusto niya rin po talagang i-focus po natin, ituon po natin yung attention dun po sa Eucharist, kay Jesus mismo. So yun, yung sana makilala talaga natin si Jesus. At alam mo, tayo nga brother, di ba? Pag dumating sa punto na kakilala mo na siya, good, talagang pinagpala ka na. Pero napakahalaga pa dito, pag pinili mo na siya, nakilala mo na siya, papaano yung pagpapanatili yung kalagayan at relationship mo sa kanya. Yan ang so susunod. Parang mas mahirap po. Di ba, Father, yung sinasabi niya dyan, kahit sa Gospel of John, yung remain in me, remain in my love. Parang sinasabi niya, remain in me through the Holy Eucharist. Pinili at pananatili. Yan. Pananatili. At ito yung napakahalaga. I remember nung naordinahan ako sa Gimba, yung first, yung misa ko, na ako na lang. Thanksgiving Mass nyo po. Actually, yung unang misa, yung sa ordination pala, no? Yung Opo. Thanksgiving Mass, yung hapon. Opo. Alas 3. Ang homilist ko nun, si Bishop Bobet Malyari, hindi pa siya bishop nun. Spiritual director namin seminaryo, siya yung pinag-homily ko. Wow. At yung homily na sa akin na natatandaan ko, yung pinili mo itong bokasyon na ito, pero yung napakahalaga yung tinatawag na pagpapanatili. Yung pagiging consistent mo na pinipili mo palagi si Jesus at priority mo na pinipili palagi yung bokasyon mo na ito sa pagiging pare. Yan.
At yun yung napakahirap. Yung pong papanatili. Of course, halimbawa brother, dala natin sa pamilya, sa bahay, hindi ba may commitment din yung mag-asawa? Ay, tama po yan. Oo. Kaya lang nagiging problema din, ang daming sagabal kung paano yung pagpapanatili ng sakramento. Mabilis pong pumili, ano? Pero yun nga po, pinakamahirap yung pananatili. Kasi lalo na may mga nakaamba na mga legal separation, may nakaamba na divorce. Mayroong mga same-sex marriages na nagpapahina sa institusyon ng marriage. Kaya ang daming threat sa kanya, no? Yung commitment, yung pagpapanatili sa isang pamilya. Opo. Kaya Father, dito po sa Pilipinas may Eucharistic Congress, doon naman po sa Rome, ay tinatalakay po yung para pong Synod on the Family. May continuation po kasi talagang yun po nire-recognize na napakaraming threat sa pamilya na, di ba, sinasabi po natin, basic unit of the society itong family. So, mas maganda po na kung susolusyonan natin ay pumunta po tayo dun sa sa pamilya, no? Basic po talaga yung Kaya pamilya. Kaya tayo rin yung BEC natin, di ba? Yung DK dito sa diocese. Ang tumbok talaga natin yung magkakapit-bahay ng pamilya. Opo. Kaya sana ma-involve yung mga ginagawa natin doon, napakalaga. At ito, isang solusyon siguro yung pagpapanatili. Yung pagiging Eucharistic-centered ng pamilya. Maganda po yun. Di ba yun ang ginagawa natin pag nag-house tayo, we invite the family, the whole family, na magsimba tuwing araw ng linggo. Opo. At ito nga, paano natin maidadalang bawat pamilya sa banal na Eucharistia? Bow! Maganda din pong challenge sa atin ngayon yan. Yung pong Father, napapansin nga po natin, pong natatandaan pag nag-homily kayo, tinatanong nyo nasan po yung mga tatay. Ayun, yung pong mga kalalakihan. So madali pong minsan invite yung nanay, sama yung mga anak. Pero madalang po na buo yung pamilya na nagsisimba. Yung iba nagsisinungaling nga kung minsan, brother, pag tinatanong ko yun, biyuda po ba kayo? Opo. Ala, pinapatay na ninyo yung asawa ninyo. Kahit hindi po totoo. Oo. So kasi nga daw, hirap talaga sila na idala sa banal na misa. At sabi ng isa, Father, hindi po totoong patay yung asawa ko. Patay lang po siya sa pananampalataya. Ayun, patay pala. So, yun po. So, pag sinuma total mo nga ang pinag-uusapan natin ngayon, yung una, napakahalaga sa Jesus at paano yung mapapanatili talaga yung pananalig natin sa Kanya. Amen. At yun yung hapon sa linggong ito. Kaya wag muna po kayong aalis at magbabalik po kami sa programang Manalig Ka.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano at pari din pong nagbabahay-bahay. Ang seminaristang kapangpangang nagbabahay-bahay, Brother Raniel po. Alam mo, brother, one time tinanong pag namatay daw ako, ano daw yung gusto kong maalala ng mga tao sa akin. May ganun po. Alam mo, napilitan akong sumagot. At 3 yung sinagot ko, brother. Sabi ko, una, sana maalala ako na isang paring nagmamahal sa banal na Eucharistia. Yung nagmimisa araw-araw. Opo. Yung sana maging ko yun, yung legacy na maalala nila. Pangalawa, ngayon Year of the Poor, sabi ko, sana maalala ko ng mga duka na yung paring yan kaibigan namin. Yan, yung gano'n lang mga kasimple. And of course, yung pangatlo, maalala ko na isang paring nagbabahay-bahay. Wow. Ayun. So, Eucharistia, yung mga duka, tsaka nagbabahay-bahay. So, yun, brother. Ikaw, wag muna nating patayin. Wag mo na po. Pag na-ordain ka na, no? Pag paring, paano ka maalala bilang anong gusto mo maalala ka bilang isang pari. So, napakaganda rin siguro yun. So, I pray for that grace na sana ay lumalim yung ganun na adhikain sa buhay. So, kanina ay pinagnilayan nga po natin yung kailang gumawa ka ngayon ng desisyon, brother, yung pipiliin mo ba si Jesus o hindi. And of course, pag pipiliin mo siya, napakahalaga yung pananatili sa Kanya. Opo. At ito yung kan natin ngayon, yung pinaka-summary nga nito, yung gano'n, yung napakahalaga yung pananatili sa Kanya. So yun siguro, kaya we recommend na napakahalaga yung banal na Eucharistia at hindi ka pwedeng manatili kung walang banal na Eucharistia. Amen. Oo. So yun na. So kung nais nating manatili kay Jesus, ay lumapit tayo sa banal na Eucharistia. Amen. So ngayon, brother, your last inspiring message in your pagbati. Yan. Opo. So, yung pinag-uusapan nga po natin yung pananatili. Hindi po ba, Father, yung pag gusto mong manatili, mag-last yung isang relationship, dapat may communication ka doon sa iyong minamahal. At syempre po, kung paano po natin makakausap si Jesus, ay nagsasalita po siya, nagwiwika sa pamamagitan po ng banal na Eucharistia. Kapag tayo nagsisimba, naririnig natin ang kanyang salita. Kaya kung gusto po nating manatili kay Jesus, dapat laging bukas ang ating communication sa pamamagitan ng ating pagsisimba. At ngayon po, Father, binabati ko po ang mga taga-barangay Linglingay, yung mga hinaus-to-house namin ng Biyernes. Linglingay, people. Yan. At yung pong mga kasama namin, Father, mahigit po kaming 40. Nako, inubos niya na naman yung pagkain ng barangay Linglingay. Sabi nga daw po, biggest group in record, mahigit 40. Sayang, absent kami, brother. Oo nga po. At binabati ko po, Father, yung mga bago po nating installed na Brother Butler Mission Guild na nakasama na rin po naming nagbahay-bahay. So may mission na rin daw po sila ngayon. So nangako po sila na hanggat kaya pa nila, sasama po sila sa house to house. At syempre po, hindi ko po nakakalimutang batiin ang mga kapangpangang nakikinig sa ating paboritong programa. Wapin po, Parati po kayong makiramdam kay katamong programa, Yes, opo. Lagi na po kanong makiramdam din. At po, kompleto yung Domingo. Yan. Kahit nagsimba na daw po sila, ay nakikinig pa rin sila. So magandang umaga po at maraming salamat. Maya oras po. So ako naman po ay yung challenge ko during the Eucharistic Congress ng Diocese natin, nung pinagsalita ako na maikli, sabi ko yung pinakadulo ay sana maging Eucharistic, yung individual as a person, yung maging Eucharistic-centered person. Pangalawa, sana yung pamilya natin maging Eucharistic-centered family. Pangatlo, yung ang parokya natin. Sabi ko, pahalagan nyo yung banal na misa bilang parokya. Pag hindi nagmimisa yung pari nyo araw-araw, sabi nyo,
ibulong nyo sa obispo. So, ibubulong lang naman eh. Oo. At yung nga, sa diocese, sabi ko sana lumaganap talaga yung devotion na ito para lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos. So, yun po, basta banal na misa, Eucharist, wag po nating kalimutan, napakahalaga po yan sa pananatili natin sa ating Panginoon. And of course, ako rin po, ay binabati ko po yung mga kaparian na congratulations dahil sama-sama po kami sa Baguio, na kahit binagyo po kami, napakamakahulugan. And thank you sa aming napakagaling na nag-facilitate sa formation po namin, annual formation. Biro mo, kababayan natin dito, brother, taga Nueva Ecija, taga Talugtog. Wow. Isang malait na bayan, yung katabi ng Gimba. So sa Talugtog, siya po ay isang SVD priest, taga Tagaytay, doon po siya naglalagay seminaryo doon. Si Father Edgar Javier, ang paring Ilocano din. Wow. So yun po. So binabati ko po yung mga kaparian, and of course, lahat po ng mga nakikinig na nasa palengke, yung mga nasa mga business establishments, kung nakabukas man siya yung linggo na ito. So, binabati ko po kayo. So, brother, ngayon ay tapusin natin sa isang panalangin. So, ako na rin yung mamumuno. Opo. Para po maibigay ang pagbibindisyon at panguling panalangin natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagmahal na Ama, maraming salamat sa pagninilay ngayong linggo na ito. Nawa, pahalagan namin ng ibinigay mong regalo sa amin ng iyong anak. Napasalamatan namin siya sa pagtatalaga niya ng banal na Eucharistia, upang makasama namin siya, makapiling namin siya palagi sa aming buhay, upang mapanatili ang aming ugnayan sa Kanya. Huwag mo po kaming pababayaan. Tulungan mo ang mga magsasaka na umani ng masagana sa inarap. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. bendisyonan kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ito pa rin po ang seminaristang Kapampangan, Brother Raniel Soriano. At ang inyo pong kabsat, ang paring Ilocano na nagbabahay-bahay, si Father Bong Romano po. Diyos ti agnina, kada kayo amin apo. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap.